Last month of August, pinag-usapan po natin yung hashtag feeling blessed. Amen. Sino po dito makakapagsabi, blessed na siya sa Panginoon? Wow, praise God. Ang tindi ng Lord. Marami po tayo answered prayer. Amen. Maraming ginawa si Lord sa ating mga buhay na napakaganda. At I believe marami pang gagawin si Lord. Amen. So let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Amen. We also have our culture. Ang kultura po na gusto nating isabuhay, sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Praise God. Harap ko po to sa inyo. Palakpakan po natin si Lord. Come on, let's give God the best clap of praise. Thank you, Lord. So for this month of September, maganda po ang gagawin ni Lord. Amen. Alam niyo po, every month na pumapasok, excited po ako kasi iba-iba po ang pinapakita at pinaparana sa atin ni Lord. Amen. Kung last month po, kung kailan ghost month, doon tayo sinabi ni Lord, we are feeling blessed. Marami tayong biyaya na naranasan at mararanasan pa sa biyaya ng Panginoon. Amen? And this month of September, our topic is entitled Turning Point. Wow, sabihin nga po natin, Turning Point. Amen. Which this series, it's our September series in Turning Point. Ang pag-uusapan po natin ay Apostolic Holiness. Ibig sabihin, ngayong buwan na to, may ita-turn sa'yo si Lord na kakaibang bagay. Amen? Kung noon, nahihirapan ka, ano bang desisyon ang gagawin mo, I believe the Lord will put a turning point in your decisions. Amen? So, hindi na po tayo magtatagal. Simulan na po natin. So, ang topic po natin this morning is entitled, Living in His Presence. Amen? Ang mamuhay sa presensya ng Diyos. Amen? Let's open our Bible in the book of Exodus, chapter 33, verse 12 to 16. Ito po ay during the time of Moses. Basahin po natin, halinhinan po tayo. Ako muna po, verse 12. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me." Verse 13, kayo po ang magbasa. If you are pleased with me, verse 14, sige ako po. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Verse 15, kayo po. 16, sabay po tayo. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Praise God. So, in this book of Exodus po, in this story, si Moses po ay nagtatanong sa Lord. Ano? Si Moses po was given the greatest opportunity o ang pinakamabigat po na task na pwedeng gawin. Ano po yung task na yon? In verse 12, sinasabi po dyan that Moses was called by God to deliver the Israelites out of Egypt. Ibig sabihin, si Moses daw po, tingin po kayo sa akin, si Moses daw po ay inuutusan ng Diyos para iligtas hindi lang isa, hindi lang 2 tao, hindi lang 100, kundi milyong tao papaalis mula sa Ehipto. Tanungin mo nga yung katabi mo, partner, kaya mo ba yon? Anong sabi? Hindi, parang tatakbo ka na lang, no? Parang tatakbo ka na lang. Pero sabi po, in the book of Exodus 33:12, sinasabi niya ni Moses kay Lord, sabi niya, Lord, you have been telling me
Sinasabi mo sa akin, Lord talagang nilalagay mo sa heart ko na I will lead these people. Ako ang mangunguna sa mga taong to. Sabi ng Panginoon sa kanya, I am calling you, tinatawag kita. Sino po dito nakaranas na God is calling you. Tinatawag ka ni Lord. Pero parang ayaw mo mag-respond, no? May mga ganun po tayong panahon. Pero sinabi ni Moses kay Lord, in this verse, sabi niya, you have been telling me, lead these people. Sabi mo pa, Lord, I know you by my name or by name and you have found favor in me. At sinabi po ni Moses kay Lord, Lord, ang mapili mo ay isang karangalan. Lord, ang mapili mo ay isang karangalan para mapaglingkuran ka. Amen? Sabi po in Exodus 33 verse 15, ito pong pinakamagandang sinabi ni Moses. Dito po is Pinoy Version Bible. Sabi po, sinabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, please, huwag mo na lang kaming paalisin sa lugar na ito. Ano pong pinopoint out natin dito? Before verse po natin, in Exodus, si Moses po ay tinawag para magdala ng mga tao palabas ng Egypt. Tinanggap po ni Moses. Ano pong request ni Moses? Sabi niya, Lord, kung gagawin ko to, gusto ko kasama kita sa gagawin ko. Amen? As we live our life with holiness, sabi po kanina ni Pastor Rakat, ang pagiging holy ay hindi pagiging perpekto. Amen? When you are holy, you are seeking God with your heart that you want to be holy. Ibig sabihin, ginugusto mo na maging kamukha ng Diyos. Pero hindi mo kailangan maging perpekto kagaya ng Diyos. Amen? So sabi po ni Moses, sabi niya, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa plano mo sa buhay ko, hindi na lang ako tutuloy. Amen? Now, in this month, gusto ng Panginoon, as we move forward, we are already in the month of September. Bare months na, panahon na ng bigayan, patapos na ulit yung taon. Pero I believe, ang gustong iparating sa atin ng Panginoon, kapatid, sa bawat magiging desisyon ng buhay mo, let our heart be like Moses. Na Lord, kung hindi mo ko sasamahan sa plano na ginagawa ko, sa plano or desisyon na meron ako, hindi na lang ako tutuloy. Amen? Lord, kung hindi kita kasama, kung wala ka sa pupuntahan ko, sabi po ni Moses sabi niya, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, please. May please pa si Moses. Sabi niya, please, Lord, wag mo na lang kaming paalisin sa lugar na ito. Let this be our heart. Ito po maging puso natin sa mga susunod na araw na, Lord, kung wala ka sa pupuntahan ko, Lord, kung wala ka sa dadaanan ko, hindi ko itutuloy ang bagay na to. Amen? Ready po ba kayo doon? Amen? Ready po ba kayo doon? Lord, hindi ako aalis. Hindi ko itutuloy ang desisyon. Hindi ko itutuloy ang kontrata kung wala ka. Amen? Hindi ko itutuloy ang negosyo kung wala ka. Hello? Ang sarap sa feeling kapag ang heart mo, you are living in His presence. Amen? Why? Moses was asking God for His presence to go with him. Isa lang po ang desire ni Moses. Ang gusto niya, kasama niya si Lord. Amen? Kanina po tinanong ko kayo kung kaya po ba natin ang mag-alis ng 1,000,000 tao sa isang lugar. Kaya po ba? Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi mo kaya. Yang itsura mo yan, hindi mo kaya. Pero ito ang sabihin mo sa partner mo, sabi mo, partner, hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Naman, palakpakan natin si Lord. Kapatid, hindi natin kaya. Kung may mga desisyon sa buhay natin, in reality, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Pero kapatid, kapag sinamahan mo ng presensya ng Diyos, makakaya mo. Amen? Kung sasamahan mo ng presensya ng Diyos ang bawat desisyon mo, kayang-kaya mong matapos at lagpasan ang bawat pagsubok na meron ka. Amen? I pray na ngayong umaga pong ito, makuha po natin yung puso na meron po si Moses. Ang hirap po nun 1,000,000 tao aalisin mo. Yung nga lang pong isang tao na pakalat-kalat sa kalye, parang ang hirap na po Pero kay Moses, 1,000,000. Ayaw ni Moses na gumalaw siya in his own strength. Yun ang puso niya. I pray na magkaroon po tayo ng panalangin na kagaya po ni Moses para sa Panginoon. Sabi niya, Lord,
Kung ang decision na gagawin ko sa mga susunod na buwan ay wala ka, hindi ko na lang ito itutuloy. Amen? Let this be our heart. Na Lord, hindi na ako lalabas ng bahay nang hindi kita kasama. Lord, hindi na ako magdedesisyon para magsimula ng negosyo nang hindi kita kasama. Lord, hindi na ako magdedesisyon para sa pamilya ko nang hindi kita kasama. Amen? Why? Kasi Lord, ayokong malagay sa isang posisyon na wala ang presensya mo. Mawala na lahat. Maiwan man ang lahat ng tao. Pero kapag kasama mo ang presensya ng Panginoon, kapatid, nasa iyo na ang lahat. Amen? Nasa iyo na ang lahat. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Come on. Pastora, bakit nasa iyo na lahat? Alam niyo po, hindi imposible na pinangalan ng ating Diyos Ama kay Jesus ang pangalan pong Emmanuel. Pag sinabi pong Emmanuel, it means God with us. Kasama natin ang Diyos. Amen? Bakit po pinangalan ng Diyos Ama kay Jesus yung pangalan Emmanuel? Because God wants to be with you. Dahil sa daan na tatahakin natin, definitely, dapat ang sabihin natin, Lord, samahan mo kami. Lord, samahan mo kami. Every time na gagawa ka, every time na hahakbang ka, every time na may gagawin kang desisyon, kailangan pala kapatid ang deklarasyon mo, Lord, samahan mo kami. Amen? Kahit wala ka pang kakayanan, kahit hindi pa nakikita ng mga tao sa paligid mo na kaya mo, kasi hindi mo talaga kaya kapag sariling kakayanan mo lang. Pero kapatid, makakaya mo kapag sinamahan ka ng presensya ng Panginoon. Amen? Come on. God's presence is in this place. Who among you believe here na ito pong nakalipas na buwan na to, kinaya mo? Amen? God is good. Kasi kinaya mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kinaya niyan. Amen? Kinaya natin. Pero kapatid, tingin po kayo sa akin. Hindi natin ito kinaya dahil sa lakas na meron tayo. Kinaya natin ang lahat ng bagay dahil presensya ng Diyos ang sumasama sa iyo. Amen? Kasama mo ang presensya ng Diyos. Hindi mo mapapansin, ang laki ng bill ng ospital. Tapos wala kang trabaho. Wala kang pinagkukunan, hindi ka mayaman. Pero kapatid, sabi mo lang, Lord, you will provide. God will provide. Kapatid, nag-provide si Lord para may pambayad ka sa ospital mo. Bakit? Nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya pala po ang deklarasyon natin sa atin pong calling verse, ano po yung pinakauna? The Spirit of the Lord is upon me. Amen? Once you declare that to yourself, Lord, the Spirit of the Lord is upon me, mababayaran lahat ng utang. Amen? The Spirit of the Lord is upon me. Gagaling ang sakit na meron ako. Amen? You never know. Malakas at makapangyarihan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kinaya mo ang bawat bagay dahil sinamahan ka ng presensya ng Diyos. Amen? Be like Moses. Lord, I want this to be our heart. Gusto ko po ito maging puso natin. Na Lord, gusto ko maging kagaya ni Moses. Napakasimple po ng ginawa ni Moses. Sinabi niya lang, Lord, ayokong humakbang nang hindi ka kasama. Amen? Kung wala ka doon, Lord, kung hindi mo ako tinawag doon, I'm not going anywhere. Hindi ako pupunta doon kung wala ka, Lord. Lord, kung hindi kita kasama, hindi ako gagalaw. Bakit? Church, the moment you accept Jesus in your heart, you are a carrier of God's presence. Amen? Simula nang nag-yes ka kay Lord, simula nang sinabi mo, Lord, mahal kita. Talagang simula nang nag-worship ka kay Lord, nasa iyo na ang presensya ng Diyos. Amen? Nasa iyo na kumikilos na kapatid. Kaya pala, hindi mo napapansin kung nasan ka. Ang tindi ng glory ni Lord, para bang aliwa-liwanag ng lugar. Amen? Because God's presence is in you. You bring the presence of God wherever you go. Kasama mo, wala po sa simbahan ang presensya ni Lord. Not in the place, but it's in you. Nasa puso mo ang presensya ng Diyos. Amen? Not just in the good season, pero kahit saan po tayo mapadpad, nandoon ang presensya ng Diyos. Why? Because where His presence resides, there is anointing. May pagkilos ng Diyos kapag may presensya niya. Kaya kapatid, kapag nandun ka, kapatid, hindi mo kailangan ng pastor.
Hindi mo kailangan ng kung sino man leader kasi nasa iyo na ang presensya ng Diyos. Kikilusan niya ng Lord, basta manampalataya ka lang. Sabi mo, Lord, kasama mo ko. Kasama kita sa buhay ko. At kapag nanalangin ka, kikilusan niya ng Lord. Amen? Di mo kailangan ng pastor para, ay tawagin ko muna si pastora para may pag-pray. Kapatid, simulan mo, ikaw ang manalangin. Kikilusan ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Because His presence, where His presence resides, there is anointing. Kahit na hindi ka pa makapagsalita, everything you will be doing, everything you will be saying, there is anointing. May anointing. Kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng panalangin na kagaya ng kay Moses. Pero minsan po, may mga pagkakataon na lumalakad tayo at hindi natin kinonsider si Lord. Tama po ba? Can I hear an amen? Yung tipong impulsive ka, talagang hindi ka na nakapag-pray, hindi ka na nakapag-consult talaga kay Lord, talagang yes. Nakapag-yes ka agad. Is there a moment? Amen? Praise God. Meron po. Imposibleng wala. Pero ito po mga pagkakataon na to, mapapansin natin, kapag hindi natin na-consider ang desisyon ng Panginoon, dumadating po sa point na hindi po ito nagkakaroon ng kabuluhan. Amen? Pag hindi inuna si Lord sa desisyon, para bang walang nangyayari. Para bang wala pong dating. Parang walang value, parang walang patutunguhan. In short, hindi nagtagal. Amen? This is what God wants to tell us. Do not enter another day without the presence of God in our lives. Amen? Dapat lagi kang may presensya ng Diyos. Lagi mo sasabihin every day of your life, Lord, all I need is you. Ikaw lang ang kailangan ko. Not anything in this world, but God, ikaw lang sapat na. Amen? Because when we start to do things, yung alam mo na wala si Lord doon, yung alam mo na hindi mo kinonsider si Lord sa nilalakaran mo, alam mo sa sarili mo, you know it. Walang magiging dating. Walang pahihinatnan dahil wala si Lord doon. Amen? But now, as we end our day, I hope ito po magiging panalangin ng bawat isa. Na Lord, as I move forward sa araw-araw ko pong buhay, I pray that God, you will be with me. Amen? Sasamahan mo ako. Lord, I may be done some things, I may be said some things, pero Lord, sa mga susunod na araw, samahan mo po ako. Ang pagsama po ng Panginoon ay higit po sa dunong ng isang tao. Why? Because in the presence of God, there is security. Amen? Hindi niyo po napapansin? Kapag nandoon ka sa presensya ng Diyos, para bang ikaw ay nasa safe place. Amen? Wala kang nararanasan na para bang intindihin. Kapatid, kahit mag-install ka pa ng napakaraming CCTV sa buhay mo or sa bahay mo, hindi po ako nagne-negative intake sa CCTV Pero, kapatid, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, iba ang security na nararanasan mo. Amen? Iba ang security kapag nasa presence ka ni Lord. A reminder na sa bawat isa po sa atin, may kasama ka man o wala, may nakakakita man sa'yo o wala, kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Amen? Kailangan natin ng presensya ng Diyos. Because the presence of God gives us strength. Amen? Na Lord, pagtapos ng araw na to at pagharap ko ulit ng panibagong araw, Lord, I want your presence to be with me. Gusto ko nasa sa akin ang presensya mo. Why? Jesus also set an example. Kahit po si Jesus, nung nandito pa siya sa lupa, sinabi niya po ito. Basahin po natin, Acts chapter 10, verse 38. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth, at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen? Kapatid, anong kailangan natin in every day of our lives? The presence of God. Kailangan everyday sinisik natin si Lord. Hinihingi natin, sinisik natin na, Lord, I want to feel your presence, to be with your presence, to live in your presence. Bakit po?
Ang sabi po dyan, alam ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan. Pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Alam niyo po, nagawa ni Jesus ang mga bagay na ito dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Kapatid, kasama mo ang Diyos. Sa pinagdaraanan mo, Pastora, parang wala na talaga pong pag-asa. Pastora, wala na, dead end na po talaga. Kapatid, hindi. Kasama mo ang Diyos. May kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? That is the most powerful statement. Kapag sinabi mo sa buhay mo, Lord, kasama kita, alam ko. Magagawa ko to, Lord, kasi kasama kita. Amen? Magagawa mo lang ang mga bagay. You can thrive, you can be successful kapag sinabi mong, Lord, God, be with me. Amen? Samahan mo ko, Lord. He did good. He did a lot of things to deliver. Ginawa niya para makapaglingkod. Kaya kapatid, huwag mo sasabihin na matanda na ako, hindi na ako makakapaglingkod. No, marami ka pang magagawa dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos. Marami ka pang mararating, marami ka pang mapupuntahan, marami ka pang ma-achieve sa buhay dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos. Come on, we can only do it because God is with us. Amen? Magagawa mo lang magtagumpay dahil kasama mo ang Diyos. Naharap po tayo sa iba't ibang pangyayari in this generation. Tama po ba? Marami pong mga issues sa atin pong bansa, kabi-kabilang korupsyon, tama po ba? Ang dami po nating naririnig. Iba't iba pong confusion na pwedeng makasira sa utak po ng isang tao. Tama po ba? Dati po, may babae lang o may lalaki lang. Ngayon, di na natin alam, LGBTQ or STUV na. Di na natin maintindihan. Marami pong confusion. Pero, hindi magagawa ng kahit anong paraan ng protesta. Hindi magagawa ng kahit anumang viral video ang mga bagay na ito. Ang nangangailangan po para masolusyonan ang mga bagay na ito ay ang mga tao na dala-dala ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Come on, ang kailangan po ng mundong ito ay isang tao na may dala-dalang presensya ng Diyos. One man can change a nation. Dahil kung nasa ang presensya ng Panginoon, there is healing. There is restoration. Maraming nagagawa ang presensya ng Diyos. There is anointing na hindi po nagagawa ng tao. Amen? Kaya kapatid, kailangan pala magalak ka. Because in your life, you are living in His presence. Nasa iyo ang presensya ng Diyos. Nangangailangan ang mundo ng mga tao na dala ang presensya ng Diyos na kagaya mo. Sabihin mo sa katabi mo, partner, kailangan ka ng mundong to. Amen? The person next to you is a carrier of the presence of God. Carrier yan ng presence ni Lord. Amen? When you are a carrier of the presence of God, you know where to stand. You know to be firm with your position. Ang goal po natin ay hindi mangbash ng tao. Ang goal po natin ay hindi manira ng tao. Ang goal po natin ay maibalik ang tao papunta kay Jesus. Amen? That's our goal. Madala natin ang mga tao kay Jesus. Hindi yung makisang, ay, oo nga, bakit nga ba nagnakaw? No, our goal is to bring people to Jesus. Hindi ito mangyayari dahil gumagawa lang po tayo ng mabuti. Take note this. We are not saved by good works. Na Lord, ligtas naman ako kasi mabuti akong tao. No, we are not saved in good works. Lord, okay naman ako kasi wala naman akong inaapakang tao. Hello? Ito po ang misconception. Narinig ko po ito kay Rev Ito, some of his preaching. Minsan nasanay na po tayo na kaya tayo namumuhay ay dahil tayo ay mabuti. Na tayo ay gumagawa ng mabuti at wala namang inaapakang tao. But this is not our mindset. This should be or not be our mindset. It's not about by good works that we are saved. Hello, it's not about our good works. But today, kapatid, ang gustong iparating ng Lord, we are the carrier of the presence of God.
Nasa iyo ang presensya ng Diyos. Kaya sa iyo magsisimula kung paano kikilos si Lord patungo sa mga kakilala mo. Amen? Be a carrier of His presence. Bakit? God has anointed you. Hello? God has anointed you with the same power, with the same grace, with the same anointing. Makakaharap ka sa mga tao, they are struggling, di nyo po napapansin. Struggling, may lalapit sa'yo, uy, pag-pray mo naman ako. May problema yung lumapit sa'yo. Hindi niya alam, may problema ka din. Ba't lumapit sa'yo, kapatid? Kasi nakikita niya sa'yo ang presensya ng Diyos. Amen? Nakikita niya sa'yo ang glory ni Lord. Sa isip mo, bakit sa akin ito magpapapray? May problema din ako. Kapatid, God is working in you. Nakikita sa buhay mo ang presensya ng Diyos. You are a carrier of God's presence. Amen? Akala ng marami, just because we have experienced the presence of God every Sunday, does not mean we are truly living in His presence. Bago po ako pumunta dyan, makakaharap po tayo ng mga taong struggling, but because of the presence of God, ay nasa sayo. Wala ka pang titulo ng pagkapastor. Wala ka pang titulo ng pagka-leader. Hindi naman po importante yung mga titulo eh. Ang mahalaga lang po yung presensya ni Lord sa buhay mo. Kapatid, kahit na may sakit, ipanalangin mo, dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos, gagaling yan. Amen? Not because you are good, but because God is good in your life. Amen? Dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo. Come on, claim it. God is good. All the time. Come on. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Nakapagpagaling ka ng may sakit, hindi dahil magaling ka, kundi dahil magaling ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Come on. We need to be the carrier of His presence. Akala po na marami we experience the presence during Sunday. Kagaya po kanina, when we worship the Lord, grabe po yung presence. Bitin na bitin po, ano? It's not just about every Sunday. Kapag every Sunday mo lang nafe-feel, we are not meant that we are truly living in His presence. Pwede po kasing ganito yan eh. Sino po dito ang nakaranas na magkaroon ng bisita sa bahay? Amen? Lahat po tayo, ano? Yung bisita po ba, lagi po ba yun pumupunta sa bahay nyo? Minsan po, parang sumusobra na po. Pag lagi pong pumupunta sa bahay yung bisita, ano pong tawag? Ay, parang, kayo na po yan. Okay. Ang bisita po, in short, bisita. Ano po ibig sabihin? There's limitations. Tama po ba? Nandyan po ba kayo? Kapag may bisita, talagang may portion kung saan lang siya welcome. Sa sala, sa dining, at saka sa banyo. Yung bisita nyo po ba, welcome hanggang second floor? Wow, praise God, may second floor. Minsan hindi po. Bakit? May privacy eh. Gusto po natin may privacy tayo. Lalo na kapag may bisita. Ang bisita po, hindi laging pumupunta sa bahay. May mga pagkakataon po sa buhay natin na binibisita lang natin ang presensya ng Diyos. Hello? Pero hindi tayo nananahan sa presensya ng Diyos. Come on. Is it possible na when we visit the presence of God, na Lord, salamat, naranasan kita. Pag may conference, talaga on fire ka, hindi ka mapigilan. Gusto mo share ang lahat ng tao sa paligid mo. Talagang kahit yung tricycle driver, gusto mong patanggapin sa Lord. That's when you're on fire or in the presence. Pero ang tanong, kapatid, after 1 week, after 2 weeks, are you still like that? Ganun ka pa rin ba after a month? Kapatid, kapag bumibisita ka lang sa presensya ng Diyos, panandalian lang po yan. Ang encouragement sa atin ng Panginoon, we need to live in His presence. Mamuhay tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Why? Because your goal is not just to visit the presence of God, but your goal is to live in the presence of God.
Amen. Ang goal natin hindi yung snap-snap lang ng presence ni Lord, bisi-bisita lang, every Sunday mo lang na-experience. No. Every day, you should experience the presence of God. Amen. We are putting in our mind and in our heart na, Lord, ayaw kita maranasan na every Sunday lang ako nagpupuri sa'yo. Lord, I want to be revived every day. Kahit anong aspeto ng buhay ko, nasa trabaho ako, nasa school ako. Lord, samahan mo ako kasi kailangan ko ang presensya mo. Amen? Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ka bisita lang. Amen? Let our heart be like this, na Lord, do not just visit us. Stay with us, Lord. Be with us. Live with us, Lord. Amen? Kasi hindi mo alam kung ano pa ang kayang gawin ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Nais ng Diyos na hindi lang natin siya maranasan kung kailan lang natin siya gusto maranasan. Gusto ng Diyos na manahan siya sa atin in good times and bad times. In highs and lows of our lives. God is the God not just in the good moment, but also in the worst moment of our lives. Ganyan ang pagsama ng presensya ng Diyos. The presence of our God brings comfort. Kinakanta pa lang minsan yung kanta. Alam mo, when you are living in the presence, napakinggan mo pa lang yung teklado ng piano na iyak ka na kay Lord. Lord, grabe ka. Not because you are blessed in the singer, not because you are blessed in the keyboardist, kung sino man ang tumutugtog, but you are blessed on how the presence of God is moving in your life. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. Kinakanta pa lang minsan yung kanta, naiyak ka na. Why? Because nararamdaman mo yung presence ni Lord. It's not about the song, but the presence of God that was there. Amen? A lot of people tend to just expect. Tingin po kayo. Madalas po, nag-expect lang tayo ng blessing. Lord, bless mo ko. Lord, samahan mo ko. Lord, bigyan mo ko nito. Bigyan mo ko nito. Let me give you a situation. Sino po dito ang isa pong magulang? Taas nga po ang kamay ng mga magulang. Praise God. Sino naman po dito ang mga anak? Yung pong mga hindi nagtaas, ano po kayo? Lahat po tayo. Tama po ba? Tama. Okay. Di na nagtaas, ano po? Lahat po tayo naranasan natin maging, kayo po, mga magulang, yung iba po kami, lahat tayo po, naranasan natin, mga anak po tayo. Tama po ba? Amen? Lahat po tayo mga anak. Nung bata po tayo, most especially po, yung mga magulang ay nasa ibang bansa o talaga pong hindi laging nasa bahay. Yung ilan po, may mga naging karanasan. Okay po, yung mga magulang ay nasa ibang bansa o napahiwalay po ng pansamantala dahil kailangan kumita ng pera. Bilang isang anak, ang tanging hiling mo lang ay ano? iPhone 16 Pro Max, fully paid. Wow, praise God. Pwede. Pwede? Pwede po ba? O kaya, isang brand new car. Tama po ba? Bakit? Kasi ang tagal na wala ni tatay. So yun na lang yung suhol sa'yo. Pwede nilang hilingin yon. That might be their heart in front. But all the more, lahat po ng mga bata na nakaranas na malayo ang magulang nila, there is a hidden desire on every child's heart is that they need the presence of their family. Amen? Tama po ba? There's one thing in their heart na kahit, lalo na po ngayon, magpapasko, na kahit na 1 kilo lang ng spaghetti yung meron, pero basta buo yung pamilya. Amen? You are longing for the presence of your family. Same thing with us, church. Do not just ask for the blessing, but be with the God who is the blesser. Amen? Do not just seek for the reward. Seek the God who gives the reward. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. Come on, let's give God the glory. Let this be our heart na, Lord, hindi lang puro blessing. Ang gusto ko makasama kita.
Ang gusto ko maranasan ko, Lord, ang presensya mo. Let this be our heart. Na hindi lang blessing lagi yung hinihingi mo kay Lord. But let our heart seek the God, si Lord mismo, na nagbe-bless sa buhay mo. Why? Jesus did not only assured us with His presence. Hindi lang presence ang inassure ni Lord sa atin, but God also given us the authority. In Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority. Sabi niyo nga po, authority. To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Come on! Binigay sa iyo ni Lord yung authority. Sabi niya, anak, I have given you the authority. Hindi lang presence yung binigay ko sa iyo to heal the sick. Hindi lang yon. Pero binigyan kita ng authority na ikaw mismo ang magwasak. Ikaw mismo ang mag-overcome ng mga bagay na magpapaguho ng buhay mo. Why? Sabi ng pangako ng Diyos, anak, nothing will harm you. Because I have given you the authority. Amen? God's presence is in you. Nasa iyo ang presensya ng Diyos. Kapatid, maraming aatake sa iyo. Maraming pwedeng makasakit ng damdamin mo. Because this world is cruel. Pero ang pangako ng Diyos, anak, because my presence is in you, nothing will harm you. Because the presence of God is within you, anak, I have given you the authority. Nothing will harm you. Amen? Walang makakasakit sa iyo. Because the presence of God is in you. Dito po ako magtatapos sa 4 na bagay. God's presence in our life gives us these 4 things. Una po, kapag may presensya ka ng Diyos, you have the courage. Amen? You have the courage. Bakit? Nung hindi mo pa kilala si Lord, laging negative yung nasa isipan mo. Pero simula nang nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, Lord, kaya ko to kasama kita eh. Amen? Lord, magagawa ko to kasi ikaw ang kasama ko dito. You can only know the courage because you know who is with you. Amen? Sino po dito tumatapang sumakay ng mga roller coaster pag may kasama? Amen? The same with the Lord. Tatapang kang harapin ang buhay dahil alam mo na ang kasama mo ay ang Diyos. Amen? Kasama mo si Lord. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan mo, kasama mo si Lord. Amen? There is courage. Number 2, God's presence in our life gives us conviction. Kapatid, may nakakakita man sa'yo o wala, nararamdaman mo ang conviction sa'yo ng Panginoon. Laging may pangungusap. Mararamdaman mo that something will harm you. Kinonvict ka ni Lord, you say no. Dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen. Number 3, God's presence in our life gives us comfort. Pag nasa presensya ka ng Diyos, parang wala kang problemang iniisip. Amen? Pag nasa presensya ka ng Diyos, you are living in His presence. You are feeling comfort na, Lord, you are my safe place. Marami man akong pinagdaraanan, dami man akong utang, dami man akong problema, pero Lord, when I come in your presence, when I am living in your presence, I am being comforted because God is with me. Kasama ko si Lord. Amen. And last, number 4, God's presence in our life gives us care. May pakialam ang Diyos sa buhay mo. Amen. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na sasamahan kita, kapatid, sasamahan ka ni Lord. Kasi may pakialam siya sa'yo. At kung may pakialam sa'yo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan kahit kailanman. God is good. 4 po ito na bagay: courage, conviction, comfort, and care. Sabi po ng Lord in Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang Diyos mo.
Palalakasin kita. Tutulungan. Hindi ka pababayaan ng naliligtas kong kapangyarihan. Come on, this is the promise of God. Nak, I'm going to be with you. The Lord wants us to live in His presence. Hindi lang basta to visit the presence. Ayaw ni Lord na bisita ka. Gusto ni Lord na namumuhay siya sa buhay mo. Gusto ni Lord na sinasamahan ka niya sa bawat tagumpay mo. Sa bawat lumo ng buhay mo. Gusto ni Lord siya yung nag-aangat sa'yo. Come on. Sabi ng Panginoon, anak, huwag ka matakot. Kasama mo ako. Natatakot kang magsimula ng negosyo. Sabi ng Panginoon, anak, kasama mo ako. Natatakot ka na pumasok sa isang school na matagal mo nang pinagpe-pray. Sabi ng Panginoon, anak, kasama mo ako. Natatakot ka na i-approach yung kamag-anak mo to reconcile at makipag-ayos. Sabi ng Panginoon, anak, kasama mo ako. Huwag kang mag-alala, ako ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Ako ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Papalakasin kita. Kung bahala sa'yo, tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Ano pa sabi ng Panginoon? Ang kapangyarihan ko ang nagliligtas. I'm going to be with you. Sinabi po ni Moses. Kanina in our verse in Exodus, Lord, kung di mo ako sasamahan, dito na lang ako. But God gave him an assurance na sasamahan kita. Sasamahan kita. 1,000,000 tao nga alisin mo sa Ehipto, sasamahan kita. Hindi mo kaya, pero kaya ko. Kaya ko kumilos sa buhay mo. Amen. Basahin ko po sa inyo, napakaganda po nito. This is the Tagalog version ng verse po natin kanina, Exodus 33, verse 15 to 17. Simulan ko po. Sinabi ni Moses, sabi niya, Lord, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Saan po sila? Sa Egypt. Sa Egypt, sila po ay pinahihirapan. Sila po ay mga alipin. Pero sabi ni Moses, in his heart, kung hindi kasama si Lord, okay lang sa kanya na maging alipin na lang. Verse 16, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Alam niyo po, in verse 16, gustong sabihin ni Moses sa Lord, Lord, gusto ko kasama ka. Why? Dahil alam ni Moses na kapag kasama niya ang Diyos, iba ang pabor na kayang ibigay sa kanya ng Panginoon. Amen? Ano sabi ni Moses sa last po? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos, the Lord will found favor in you. May pabor ng Diyos. Yun po ang sinabi ni Moses, Lord, gusto kitang kasama. Lord, gusto ko kasama ka sa bawat hakbang. Ayokong kumilos, Lord, nang hindi ka kasama. Pero in verse 17, ito ang sagot ng Diyos. Sabi ni Yahweh, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Come on. God is good. Sabi ni Lord kay Moses, sige, gagawin ko yung gusto mo. Dahil nalulugod ako sa iyo, I'm pleased on how you move. And I know you. Kapatid, gusto sabihin ng Panginoon, anak, kilala kita. Alam ko ang nangyayari sa buhay mo. Sino po dito ang nagnanais? Alam mo na may assurance ka because God is pleased with you. God is reminding us na sinasamahan tayo ng Diyos. May problema, kapatid. May struggle. Sandamakmak na atake ng kaaway. All the more we need is the presence of God. Presensya ng Diyos ang sagot sa problema mo. Kung kasama mo ang Diyos, hindi ka mapapahamak. Why? Because the Lord promised to us in Matthew 28, verse 20b, and surely I am with you always to the very end of the age. Kasama mo ang Panginoon. If you will let Him to be in your life,
Kapatid, I pray na ngayong umagang ito, kung wala ka pa sa presensya ng Diyos at nagiging bisita ka lang sa Kanya, let Him to be in your life. Why? In Revelation 3 verse 20, sabi ng Lord, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Ang Diyos po ay hindi lang namimilit na Diyos. No, hindi ganun ang Diyos na meron tayo. Ang Diyos ay kumakatok, pero hindi siya namimilit. Sabi ng Panginoon, if you will let me, the Lord is always willing. He wants to be with you, hindi dahil napilitan ka. He wants to be with you dahil ginusto mo na mamuhay sa presensya ng Diyos. He will give you an invitation. At hindi lang yon, kapag binuksan mo ang pinto, ang sasabihin pa ng Lord sa'yo, anak, let me stay. Let me stay to eat with you. God is inviting us to this faithful relationship. But the question is this: will you let Him reside in your life today? Amen. Yung pong gusto na papasukin ng totohanan, to live in His presence. Pwede po bang tumayo ngayong umagang ito? Na ang panalangin ng puso mo na, Lord, lahat ng aspeto ng buhay ko, hayag man o hindi hayag, hinahayaan ko, Panginoon, na ang presensya mo ang manahan sa buhay ko. Come on, if your heart wants to seek His presence, kapatid, iba ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. If you invite the Lord in your heart, o kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, this is my encouragement to you today. Live in the presence of our God. Because in God's presence, nothing will harm you. Nothing will harm you, kapatid. Nothing will harm you. Now, as we worship the Lord, I pray that in God's presence, let us be pleased. Hayaan natin na ma-please natin ang Panginoon. Maging kalugot-lugot tayo sa harap niya and found favor in His sight. Come on, let us worship God. Let us worship the Lord. Just feel the presence of God. Huwag mong pakilman yun nasa kaliwat kanan mo. Just set your heart to worship the Lord. The Lord, in your presence, there is miracle. Worship the Lord. Let go of your spirit. And protects me. I know you're always there. Come on, worship the Lord. You made a way for your spirit dwell in this place. You draw me close, now I see your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence. Oh, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me in your presence. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your
your majesty. Your love is surrounded with your presence. This morning, as we seek the Lord, let this be our prayer. To be like Moses na, Lord, kung hindi kita kasama sa bawat desisyon ng buhay ko, kung hindi kita kasama sa hahakbangan ko, Panginoon, di ako tutuloy. Lord, gusto ko kasama kita. Lord, gusto ko nandoon ako sa presensya mo. Come on, let this be our prayer na, Lord, lahat ng aspeto ng buhay ko, ano man ang ginagawa ko, ano man season ng buhay ko ang naroon ako, Lord, be with me. Samahan mo ako, Panginoon. I want to live in your presence. I want to live in your presence, Lord. Come on, worship the Lord. Worship the Lord and said to God, Lord, I want to live in your presence. Panginoon, ang gusto ko ay presensya mo. Ang gusto ko ay pagkilos mo sa buhay ko. God, samahan mo ako, Panginoon. Let this be our heart, that we are living in His presence and not just a visitor. Come on, worship God. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, come Worship like God. a rushing Seek His wind. Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. For your spirit dwell in this place. You draw me close, now I see face to face. Your presence, Lord, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence, Lord, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounded me, your presence. Panginoon, ngayong umagang ito, as we live in your presence, Lord, I declare na ang bawat isa sa amin ay magkaroon at binabaan mo ng puso ng kagaya ng kay Moses on how he prays, on how he seeks to you in his decision, in his calling. Panginoon, binigyan mo siya ng matinding assurance that your presence alone can do a lot of things. Ang daming miracle, ang daming biyaya, ang daming kakaibang bagay, signs, wonders, and miracles, Panginoon, ang kayang gawin ng presensya mo sa aming mga buhay. Lord Jesus, now as we lift to you our lives, our hearts, patuloy mo kaming samahan, patuloy kaming nananampalataya, Panginoon, and Lord, we will stand firm that we are the carrier of your presence, na Panginoon, sa amin magsisimula ang matinding revival, Panginoon, sa amin magsisimula ang matinding pagbabago, hindi lang puro biyaya, Panginoon, pero may ginagawa at ginagawa ka sa aming mga buhay. Lord, let us be the salt and light of this world. Thank you, Abba, Father. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Moses na pinakita mo kung paano mo siya sinamahan, Panginoon. And right now, because the Lord have found favor
in every one of us, I believe, may sinagot ng panalangin sa iyo ang Panginoon. May ginawa na ang Diyos sa panalangin mo. May ginawa na ang Diyos sa buhay mo. The Lord already put you in the turning point of your life. Come on, may pagbabagong nangyayari. May miracle na nangyayari. Come on, there's a revival happening within your life today. God is doing amazing things in your life. And right now, I declare that every JA1 people in the family, in the anointed family, mararanasan ang matinding presensya ng Diyos because we are living in His presence alone. In Jesus' mighty name, right now, I declare, let us all be in the living presence of God. Let us live in His presence. Receive it. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. And amen and amen. Praise God. God is good. Thank you, Lord.